October 2022 pa, idineklarang tapos ang isang flood control project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pero, nang datnan ng Department of Public Works and Highways, hindi pa ito kumpleto. Ang nasabing proyekto, fully paid na rin ng mahigit 96 million pesos sa isa umanong dummy contractor ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. May unang balita si Argel Relator ng GMA Regional TV. Kinagulat ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor ang dinatnan sa ininspeksyong flood control project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi pa rin kasi ito tapos kahit October 2022 pa idineklarang tapos. Paniwala ni Dizon, dami ng mga diskaya ang nakontrata ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office para sa proyekto. Ang kasama ko yan, Rimando. Hindi ko diskaya. Maganda na maglokohan. Alam naman natin ang St. Timothy kay Diskaya, inamin na nga niya. Di ba? Huwag ka na magmangmangan sa akin. Natapos ang kontrata, yan nakikita nyo media. October 2022. Nagsimula February 2022. Ang mas ikinagalit ni Dizon, January 2023 pa, fully paid ang contract price na 96.5 million pesos sa contractor kahit di pa tapos ang proyekto. Hindi na ito itinanggi ni District Engineer Rodrigo Larete. Nagbayad ka kahit hindi talaga siya completed. Correct? Yun ang pagkakatotoo. Oo. Yan. Totoo. At least umaamin ka. Oo, yun totoo po. Okay. Yan ang sinasabi mo, kaya mo ginawa yon kasi Due to the disbursement rate na hinahabol namin. Pero with the agreement na tatapusin ang kontraktor. Inusisa naman ni Magalong kung ano ang sinasabi ni engineer na tinrabaho umano. Ano yung nagawa nung 2022? Okay, Ang nagawa ng 2022 is katupol. Ano yun? Ano yun? Ito. Yung mga poste na yan. Oo, yung mga poste na yan. 2022. Which is 1.5 Ginawa yan. meters. Noong November, malapit na yung matapos kasi yun nila kulang. November Bumaha. 2022. Oo. November 2022, bumaha. nasira. Noong July naman 2022, kasi hindi sila makapag-move, nagkaroon sila ng problema sa quarry. Pero sa larawang ipinakita ng kapitan ng barangay, nakuha umano 3 linggo lang ang nakakaraan. Walang ginawang konstruksyon sa lugar. Ibig sabihin, nagsimula gan silang gumawa ulit just 2 weeks ago. Ano yung nakita nyo nung 2022? Ano nakita niyo? Explain nyo. Nag-clearing lang po sila dito, sir. Nagsiminto sa baba, tapos iniwan na po. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Iniisip ko rin po, kasi Bakit ka nagbayad ng gumawa nga hindi ho kami ng complete? flood control eh. Hindi lang ho na kompleto eh. Ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. God! Flood control ba yan? Flood control ba yan? Flood control ba yan? Tapos ba yan? 100 milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo? Hindi tapos yan? Pinasusumitan ni Magalong lahat ng dokumento kaugnay ng proyekto sa CIDG Davao Occidental. Gusto ko rin maging honest sa'yo. Oo, ganun Gusto mo maging honest ako sa'yo? Ano po? Papakulong kita. Wala naman po ako magagawa kung ganyan po. Minamadali na ng ICI ang pagtukoy kung sino pa ang mga sangkot sa naturang Ghost Flood Control Project para masampahan ng paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act, malversation of fund, falsification of documents, at violation sa procurement. Ito ang unang balita. Argel Relator ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.